Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Ayan, so in this video ay pag-uusapan po natin kung ano ba yung mga dapat nyong ihanda bilang bagong magse-settle dito sa Canada, kasi napakahirap po ng daratnan natin dito ninyo So congratulations dahil napili niyong pumunta sa Canada sa isa sa pinakamahirap na estado niya, economic wise, political wise, what else, yung pagiging not secure ng ating mga dito, ng ating mga status, isa pa yan sa battles ninyo, so na pinagdadaanan din ng mga nandito ngayon. So ayan, so ano ba yung mga dapat nating igayak, or ano ba yung mga mainam na options? Mainam ba na ikaw lang muna or kasama mo na yung buong pamilya mo? So unang-una sa lahat, kung may choice lang din kayo, napakalamig pala may choice lang din kayo, ay kayo lang muna ang pumunta dito. Sa totoo lang, nung una na papanood ko yung mga ibang videos na sinasabi nila na kayo lang muna, niisip ko bakit naman yung worker lang muna ang pupuntahan, pwede naman niyang isama yung kanyang husband or wife na pwede ding mag-work, at yung mga anak niya para magkakasama-sama na sila. Syempre napakahirap po talaga, na lalo pag pamilyado tayo, na iwanan natin yung ating pamilya sa ating lupang sinilangan, di ba? Mahirap yan, gusto natin magkakasama talaga tayo, pero sa ngayon dito kasi sa Canada, sabi ko napaka-challenging ng sitwasyon ngayon dito, napaka-uncertain ng mga bagay. So mas mainam na ikaw lang muna yung pumunta. Kasi bakit ba mas mainam na ganun? Dahil napakarami mong kailangang isettle, pag kasama mo na yung pamilya mo. So unang-una, ayan, pagka mag-isa ka lang, mag-gauge mo yung life dito, kung kakayanin ba ninyo, kung mainam ba na dito talaga kayo permanently na mag-settle, kung kaya ba ng budget, kung dalawa kayo nagwo-work. Tapos syempre based din ito doon sa mga probinsya kung saan kayo naroon, kung paano yung lifestyle na meron kayo, kung may i-apply nyo ba yun dito sa Pilipinas. Kung like for example sa Philippines, medyo lavish ang lifestyle ninyo, kung dadalhin nyo ba yan dito, kakayanin ba ninyo, or kailangan talagang magtipid. So mostly naman sa atin ganyan, isa pa, makikita mo dito kung para ba sa inyo talaga ang pagka-Canada. Like for example sa weather system nga, kung kayo ba yung tao na resilient pagdating sa ganitong mga challenges ng weather, pero I think naman sa mga Filipino, mostly hindi naman yan uuwi dahil lang sa weather, di ba? Mostly tayo ay matitibay, malalakas ang loob, pero ang mahirap dito minsan sa mga culture sa trabaho, yan, isa yan talaga sa mahirap, pagka merong discrimination sa work. So yun, so mas madaling i-gauge itong mga bagay na to kapag ka mag-isa ka lang, kasi wala kang masyadong iniintindi na ibang factor or yung welfare ng family mo, di ba? Ganyan. Tapos dami mong dapat isettle. Unang-una, yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, usually naman kailangan yan dito. Hindi ka makakapunta ng work mo kung wala kang car. At talagang kailangan yan, pag may emergency ka. So paano kang So yan, kami ang ginawa namin sa car, mainam talaga kami dahil meron kaming tinuluyan. Tapos pinahiram kami ng sasakyan nila ate, kasi dalawa yung sasakyan nila. Pinahiram nila kami nung isa, ginagamit ng husband ko sa gabi kasi siya pumapasok. Pero kapag ka ikaw ay walang kakilala dito or walang close relative na katulad ng yung ganun nga sa ate ko, na nakapag-provide ng ganun kagrabing suporta sa amin, para matulungan kami mag-start dito, kailangan mo talagang paghandaan yan. So may makakabili ka ng mga sasakyan dito around 5,000, pinakamababa na pataas, I don't know sa ibang kumbaga modest na rin siguro yun na masasabi yung car na 5,000, may mas mabababa, pero syempre mas mas i-expect mo na mas maikli ang kumbaga life expectancy niya, at mas marami kang aayusin doon sa car na yun na mas mura. So yun, unang-una sasakyan, tapos bahay. Napakamahal ng bahay dito, kailangan ka munang humanap ng bahay na mas mura
kasi hindi ka naman, ang hirap nung ipapakisama mo ano sa isang bahay, lalo for example kayo, tatlong pamilya, may mga ganun kasi na gumagawa din yan dito, merong puro couples, tapos meron naman multi-family sila. Mas mainam pa rin talaga na sarili nyo yung isang kwarto or isang apartment. Kaya lang, ang hirap makatagpo ng mga apartment or bahay na mura talaga ngayon. So, ayan. Mas maganda kung makapag-antay ka muna ng murang bahay bago lumipad yung pamilya mo patungo dito, kasi nga, yun nga. Ang hirap no kung halimbawa, kaya mo ba na yung 2,000, like for example, mapupunta lang sa ng bahay. Minsan sa ibang province, mas mataas pa dyan, tapos what else, yung mga gamit, so syempre kailangan mo pa yan, although dito naman sa Canada na observe ko parang mapagbigay naman din talaga ang mga Filipinos dito, lalo na sa mga things, ganyan, sa mga stuff, pero dapat i-consider mo pa rin na paano kung wala kang mahingan, 'di ba? So lahat yan mo na, pa-factor in mo dun sa sa paglipat ninyo, marami yan, mga beds, clothing, ayan, what else, yung iba pa yung mga gastusin, yung mga cookwares, at kung ano-ano pa, alam na natin yan, yung mga dapat nating igayak doon sa ating bahay. So ayun, ang best advice ko ay mag-antay tayo for PR para nang sa ganun sigurado tayo at secured tayo, na talagang wala nang kumaga ay ligwak doon sa ating mga pagpaplano at sa ating papeles. Ayan. Tapos next naman is talagang kung katulad namin kayo na accompanying doon sa visa application yung family. Ibig sabihin talagang kasama silang pupunta dito. Under HCCP kasi, since ito ay direct to PR pathway, kadalasan ganyan po. Kasama na yung pamilya sa paglipad dito. Pero may mga iba kung nakita or na-encounter na nasabi niya, ang nag-apply lang daw muna yung kanyang asawa, non-accompanying. So, okay din naman yung ganun. Sabi ko nga kanina, na mas maganda na ikaw lang muna ang pumunta dito. Pero kung ang nangyari na nga sa application nyo ay accompanying family at yun nga, yung husband at ang children, mas malaki yung kailangan yung igayak-gayak. Una sa lahat, kailangan na sana meron kayong relative o family member na sasalo muna sa inyo dito, na katulad nung kila ate. So doon kami tumira for ako more than a year, tapos yung family ko naman a year, kasi nga nauna ako sa kanila. O tapos yun, syempre yung mga gastusin namin, ang laki talaga ng naging tulong nun sa amin sa pagsisimula dito, tapos pinapahiram pa nila kami ng sasakyan. Ayan, so, kung wala kayong matutuluyan talaga at nag-apply lang, for example, yung primary applicant sa mga job bank, sa mga ganyan, at nakakita ng opportunity at ng dito, ng employer niya, ay dapat maggayak kayo ng malaki-laking halaga kasi sabi ko nga dito, yung mga temporary workers, parang ang slim na ng chance na magkaroon ng work. So for example, sabihin na natin na ikaw ay may trabaho, tapos yung husband mo or yung wife mo ay mahirapan siyang makahanap ng trabaho, So, single income lang kayo. So, medyo mahirap talaga yung ganyan, lalo kapag pagka wala naman kayong tulong, na makukuha doon sa housing. Kayo talaga ang babalikat sa lahat. Halos hindi ka kasya yung magiging sweldo, kumbaga, so, magkano ba ang dapat na sa palagay ko, dapat maghanda ka ng 15, ganyan. Tapos para na yun sa 3 buwan, para sigurado naman na siguro naman within 3 months baka sakali na magkaroon ng trabaho naman na ang husband or wife or so yung 5 is for sabihin na natin pambili mo ng sasakyan, kasi kailangan talaga ng car. Aminin na natin yan, not unless siguro ay
basta kailangan mo talaga pag mag-grocery ka, hindi naman pwedeng doon lang kayo sa bahay, 'di ba? Maglalakad lang kayo unless lahat ay malapit sa inyo, pero napakahirap naman makahanap ng ganong area, no, na malapit ang ospital, malapit ang grocery, malapit ang bangko, malapit ang mga offices sa inyo, ang mga schools, ganyan. So ayun, yung 5,000 na car, decent na yun, medyo kahit paano pwede nang pagtsagaan. Tatagal na yun siguro ng mga 2-3 taon, no. So tapos yung house rental, so sabihin na natin na 1,000, which is maliit lang yun, no, yung 1,000 na yun na binanggit natin na house rental for 3 months, di 3,000 yun, so 8,000 na siya. Tapos groceries, utilities mo 3,000 din. Sa ano to ha, sa matipid na pamumuhay na rin to. So magkano na? 11,000 na. Sabihin na natin na sa lahat-lahat ng gamit, clothing, at pati yung mga medical expenses, kasi pagdating mo dito ay wala ka pang insurance, kumbaga, no, lalo kung sa trabaho mo ay nasa private ano ka. Tapos like dito sa amin sa Manitoba, parang 3 months pa bago ka makakuha ng ano mo. So bawal magkasakit, hindi mo naman masasabi yan, dahil pag-uwi mo rito ay, or paglapag mo rito, ayan ang paligid ay napakaputi. Winter talaga, -24 ngayon nga dito sa amin. Magugulat ka talaga sa pagbabago, ano, o sa ano ng katawan mo. Magkakasakit kayo, sigurado yan. Hindi naman natin inanin, pero i-ano mo na, i-factor in mo na yan na baka magkasakit ang isa sa inyo, tas magkahawahan, lalo sa school, yung mga bata, ang bilis ng hawaan ng sakit dyan, ano. But nung una kaming dumating dito ay madalas din kaming magkasakit talaga, pero nitong ikalawang winter na namin, okay na kami, hindi na kami nakalipas na ang December, walang nagkasakit. Nitong January okay pa rin kami, so I hope wala naman, ano. So baka ano lang yon, kumbaga ay pag adjust lang talaga ng katawan. So yun nga, sabi ko, dapat i-factor in nyo yun na mag-a-adjust ang katawan ninyo sa change ng temperature. So lahat ng yon, sabihin na natin na 4,000, kasi kung bigla ka magkaroon ng emergency ano sa doktor, yung consultation sa ospital, mahal na rin talaga, ano. Tapos kung wala naman, lahat ng gamot mo babayaran mo kung wala kang mga alam mo yon, yung mga insurance, ganyan, which is syempre bilang newcomer, ala ka naman din talaga niyan. So ayun, magdala kayo ng maraming gamot, yung gamot sa sakit ng ulo, gamot sa flu, gamot mga ganyan, sa ubo, sipon, mga gamot sa UTI, kahit mga herbal lang na mga herbal na gamot, no, magdala kayo, yung lagundi, ano pa yan, oregano, sambong, yung mga ganyan para sa mga infection, no, kung ayaw nyo naman na mag-ano ng antibiotic. Tapos sa flu nga, ayan, importante yan, kasi dito talagang mahal kapag wala kang insurance, no. Tapos mga maintenance ninyo, kung kayo ay may maintenance, like for example yung husband ko, meron siyang diabetes, no, meron siyang dala na pang 3 buwan na gamot niya. Although pagdating naman namin dito ay kasi ngayon sa insurance niya, kailangan may insurance ka na doon sa company, no, para maka-avail ka nung 90% ang kino-cover sa kanila, no, na doon sa gamutan niya. So ang laki din talaga ng magiging tipid kapag meron kayong insurance. Kaya magdala muna kayo ng mga ganyan ngayon. So ayun, katlong dapat nyong paghandaan, yun nga, tibay ng dibdib. Kasi pagka andito kayo, kaming medyo naka-apply na kami ng PR namin, kinakabahan pa rin talaga kami kasi napaka uncertain ng mga bagay dito, mga pangyayari, no, ang daming mga twists, kumbaga sa ano kumbaga sa ano yan, sa mga palabasin ba dyan sa panoorin dyan sa Pilipinas, mga pelikula, dahil mga twist dito, maraming pwedeng mangyari. Ngayong araw okay ka, kinabukasan may bagong policy na naman, tumagilid ka, kinabukasan humigpit na naman, lumigwak na talaga, alam mo yun. So
kailangan mo talaga ng trust kay Lord na whatever happens ay nangyari yun for a reason, for your own good, yung mga ganyan ano. Ako naniniwala ako dyan no, na nung una, may share ko lang nung una, ang tagal ng application namin 2019. Tapos, nagkaroon na nga ng COVID the following year, 'di ba, 2020. Tapos ngayon, sabi ko, tagal naman ng ng application. Talagang walang usad for 2 years, no? Wala kaming balita talaga. Tapos, ito na, nung 2021, ay nanganak ako sa aking bunso. Tapos, in-include na lang ulit namin siya. So, ayun, isa pa yun. Tapos, 2021 din ng September ay nawala yung aking father, no, si daddy nga. Tapos ayun, naisip ko parang ang hirap, no, kung natuloy kami dito sa Canada tapos biglang nangyari yan. Paano yung sister ko tsaka yung mother ko, kasi sila na lang yung nandun nakasama ng daddy ko, dahil yung bunso naman namin nasa Australia din, hindi din makauwi during that time. Naku po, ako napakahirap. Tapos ako din syempre hindi makakauwi nun. Si ate din hindi makakauwi dahil nga gawa ng 'di ba, parang bawal naman umuwi nun, wala namang mga canceled ang mga flights nung talagang kasagsagan ng COVID eh. So mabuti na nandun talaga kami para sa support system. Tsaka isa pa, yung time na na-spend ko together with my dad hindi yun matatawaran ng kahit anong experience o kahit anong advantage ba ng pagpunta dito, na kumbaga kung nauna kami mas okay kaysa, diba, alam mo yon, pag talagang parents mo na at saka yung time na in-spend mo sa kanila yung pinag-uusapan, lalo na that's gonna be the last, walang walang makakapantay doon, walang, yun nga, sabi ko nga, kahit ano pang bagay yan, hindi nun matutumbasan yung pagkakataon na yun na nakasama ko yung father ko ng mga panahon na yun, So ayun, lagi ko naaalala yun na talagang sa una magtatanong ka kung bakit ba wala pang papers, ano kayang plano ni Lord, pero eventually mag-unravel yan sa'yo. Ngayon, hindi mo yan naiintindihan kung bakit dumadaan ka sa mga challenges. Pero eventually, kung open ang isip mo at puso mo sa mga plans ni Lord para sa'yo at may trust ka sa Kanya, makikita mo yan, mag-unravel nga, sabi ko nga, magpapakita sa iyo yan, ma-open ang iyong isip sa mga ganyan. So, ayun nga, I hope may natutunan naman kayo doon, lalo na yung mga pupunta dito, no? Syempre yung mga nandito na, swerte tayo at medyo nakasettle na tayo kahit papaano, especially yung mga naka-PR na, no? Congratulations sa lahat ng mga ng mga nakalusot na sa butas ng karayom, pero tayong mga nagsisimula pa lang at magsisimula pa lang. So ayan nga ang mga dapat nating paghandaan. So thank you again for watching, and let's keep on praying in these very challenging times dito sa Canada, and I pray for you all sa success ng inyong magiging bagong buhay dito, kayong mga papunta pa lamang, and thank you again for watching. God bless us always.